Nakatayo ako sa harap ng counter ng immigration sa Ninoy Aquino International Airport bandang 2:00 ng madaling araw. Napakabigat ng katahimikan sa paligid. Tanging ang ugong ng aircon at ang dagundong ng sarili kong puso ang aking naririnig na para bang anumang oras ay lalabas ito mula sa aking dibdib. Mahigpit ang hawak ko sa 3 pasaporte na may madilim na pulang kulay, basang-basa na ito sa aking pawis. Ang mga dokumentong ito ay tila wala ng halaga ngayon, parang mga kapirasong papel na nagsasabing walang lugar para sa amin sa mundong ito. Napatingin ako kay Mariam, ang aking asawa. Pilit niyang pinapatahan si Sarah, ang aming 5 taong gulang, na anak na mahimbing na natutulog sa kanyang balikat. Maputla ang mukha ni Mariam at nangingitim ang ilalim ng kanyang mga mata, isang malinaw na tanda ng halos 48 oras na walang tulog. Ilang paliparan na ba ang aming pinagdaanan? Ilang beses na ba kaming tinanggihan? Matagal ko nang itinigil ang pagbibilang. Ilang buwan lamang ang nakalipas. Ako ay isang engineer na may magandang kinabukasan sa Tehran. Mayroon akong magandang bahay, sasakyan at dangal. Ngunit isang araw, lahat ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang kaguluhan at unos sa buhay ang nagtulak sa amin na iwan ang lahat. Tumakas kami dala ang huling naipon naming pera at ang pag-asang makahanap ng bagong simula. Ngunit napakalupit ng katotohanan. Sinubukan naming mag-apply ng visa sa halos lahat ng dako Europa, Canada, maging sa mga kalapit na bansa na inakala naming mas madali. Ngunit sa tuwing ipapakita namin ang mga pasaporteng ito, malamig na titig at isang malakas na tatak ng pagtanggi sa mga pahina nito ang aming natatanggap. Isang opisyal sa isang embahada sa gitnang silangan ang nagsabi sa akin sa isang tinig na hinding-hindi ko malilimutan, "Walang sino man ang may gusto sa mga taong tulad ninyo. Umuwi na kayo." Ang mga salitang iyon ay parang mga karayom na tumusok sa aking puso. Tiningnan ko ang aking asawa at anak at tinanong ang aking sarili, ano ang ginawa naming mali? Bakit ganito kakitid ang mundo para sa amin? Itinaboy kami na parang mga hayop, itinuring na pabigat, isang panganib, hanggang sa nagpasya akong gamitin ang aming huling pera para bumili ng tiket papuntang Pilipinas, isang bansang wala kaming alam maliban sa mga ngiti ng mga tao nito. Ngunit sa puso ko noon, hindi ako umaasa ng ngiti. Umaasa lang ako na hindi nila kami ibabalik sa impyernong katatakas lang namin. Ngayon, kami na ang nasa pila. Lumapit ako sa counter na may pakiramdam na parang naglalakad patungo sa aking bitayan. Nakita ko ang isang Pilipinong immigration officer na may mahigpit na itsura sa kanyang uniforme. Kinuha niya ang aking pasaporte, binuklat ang bawat pahina na puno ng mga pulang tatak ng pagtanggi mula sa iba't ibang bansa. Pinigil ko ang aking paghinga. Nanginginig ang aking mga kamay kaya itinago ko ang mga ito sa ilalim ng counter. Naghanda ako ng napakaraming paliwanag. Handa akong magmakaawa, lumuhod kung kinakailangan dahil ito na talaga ang aming huling pagkakataon. Kung isasara ang pintong ito, hindi ko na alam kung ano ang mangyayari sa buhay ni na Mariam at Sarah. Nag-angat ng tingin ang opisyal. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata sa loob ng ilang sandali na para bang isang oras ang haba. Sinubukan kong magpakatatag. Tinanong niya ako sa maikling tanong, "For vacation, sir?" Sumagot ako sa nanginginig na tinig. "Yes, for vacation." Alam kong alam niya. Marahil nakita niya ang mga irregularidad sa aking pasaporte, ngunit ang hindi ko inaasahan ay nangyari. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi niya tinawag ang pulis para dalhin kami sa isang malamig na silid. Sa halip, malakas niyang itinatak ang selyo ng pagpayag. Sa sobrang lakas ay umalingaw-ngaw ang tunog nito. Pagkatapos ay nagangat siya ng tingin, ngumiti ng magiliw, at sinabing, "Mabuhay, welcome to the Philippines." Halos bumuhos ang luha ko roon mismo. Ang pakiramdam ay parang isang taong nalulunod na may humila pa itaas para muling makahinga. Mabilis kong kinuha ang mga pasaporte at paulit-ulit na bumulong ng, "Salamat po." Tumingin sa akin si Mariam at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, may kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Naglakad kami papalayo sa immigration na may di maipaliwanag na pakiramdam, isang halo ng ginhawa at pag-aalala kung ito ba ay panaginip lamang. Paglabas namin sa automatikong pinto ng paliparan,
Ang unang sumalubong sa amin ay ang maalinsangang hangin at ang amoy ng halumigmig. Ibang-iba ito sa nagyayelong lamig ng Europa na aming nilisan. Ang mga ilaw mula sa mga billboard at ang tunog ng mga busina ng sasakyan sa malayo ay panandaliang nakahilo sa akin. Hinigpitan ko ang hawak sa strap ng aking backpack habang ang kabilang kamay ko ay mahigpit na nakahawak kay Mariam. Si Sarah naman ay mahimbing pa ring natutulog sa aming maliit na luggage cart. Wala kaming mapa, walang nakabook na hotel. Ang tanging mayroon kami ay ang address ng isang murang pension house sa may Malate na mabilis kong isinulat mula sa internet bago maputol ang aming koneksyon. Sinubukan kong humanap ng taxi, ngunit puno ng pag-aalinlangan ang aking isip. Nabasa ko na madalas na niloloko sa presyo ang mga turista rito, lalo na ang mga mukhang dayuhan at may hawak na pasaporte mula sa isang bansang may problema. Maingat akong lumapit sa isang taxi. Ang driver ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang, medyo mataba, nakasuot ng simpleng t-shirt at may malawak na ngiti. Kakaunti lang ang alam niyang Ingles, ngunit sinikap niyang makipag-usap sa akin. "Saan kayo, sir?" "Malate." Okay, sakay na." Tinulungan niya akong isakay ang aming mga bagahe sa likod ng sasakyan nang hindi ko man lang hinihiling. Habang binabagtas ng sasakyan ng Skyway, tahimik akong nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga nagtataasang gusali na nakasilweta sa kulay kahel na bukang liwayway. Sumandal si Mariam sa aking balikat at pabulong na nagtanong, "Reza, magiging ligtas na ba talaga tayo?" Hindi ako sumagot, hinigpitan ko lang ang hawak sa kanyang kamay. Sa isip ko, naglalaro pa rin ang imahe ng mga pulis sa ibang bansa na nagtangkang kunin ang aming mga pasaporte at ang mga masasakit na salitang nagsasabing kami ay basura ng lipunan. Natatakot ako na ang kabaitang nakikita namin ngayon ay isang ilusyon lamang o isang negosyo na sa huli ay kukunin din ang aming huling pera. Pagdating namin sa Malate, biglang nag-iba ang kapaligiran. Makikipot na kalye na puno ng mga nagtitinda. Nagsisimula palang mag-ayos ng kanilang mga paninda. Ang samyo ng mga almusal na hindi ko alam ang pangalan ay umaalingasaw sa hangin. Tinanong ko ang driver kung magkano ang bayad. Itinuro niya ang metro at sinabi ang eksaktong halaga, mas mura kaysa sa inaasahan ko. Nag-aalangan akong inabot ang bayad, ngunit isinukli niya ang bawat sentimo. Itinuro pa niya ang direksyon papunta sa aming tutuluyan. "Doon lang sir, sa maliit na eskinita na yan." "Good luck," aniya, kumakaway habang nakangiti, isang ngiti na nagsisimula kong maramdaman na tunay na nagmumula sa puso. Hila-hila namin ang aming mga bagahe sa makipot na eskinita hanggang sa marating namin ang pension house. Ito ay isang lumang gusali, walang karangyaan, ngunit para sa amin ngayon, ito ang aming huling muog. Ang receptionist ay isang dalagang mukhang inaantok pa. Kinuha niya ang aming mga pasaporte, tiningnan ito, at pagkatapos ay tumingin sa aming tatlo. Muling bumilis ang tibok ng aking puso, natatakot na baka sabihin niyang hindi sila tumatanggap ng mga taga-Iran tulad ng ginawa ng ibang hotel. Ngunit sa halip, ninginitian niya si Sarah, nakagigising lang at inabutan ito ng isang maliit na supot ng tinapay. "For the baby," maikli niyang sabi, kasabay ng pag-abot ng susi ng aming kwarto. Pagpasok namin sa maliit na kwarto na may iisang kama at isang lumang electric fan, napaupo si Mariam sa kama at nagsimulang umiyak. Hindi ito iyak ng sakit, kundi isang pagpapakawala sa lahat ng bigat na naipon sa loob ng maraming buwan. Nilapitan ko siya at niyakap. Gumapang din si Sarah papunta sa aming yakap. Kaming tatlo ay nakaupo sa matigas na kahoy na kama, sa isang masikip na kwartong walang aircon, ngunit kakaiba ang pakiramdam ng init at kapanatagan. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman kong hindi na namin kailangang tumakbo pa. Kahit sa susunod na ilang oras lang, ngunit ang kapayapaan ay madalas na panandalian. Habang ako ay papapikit na, naramdaman kong napakainit ng kamay ni Sarah na nakahawak sa aking braso para akong napapaso. Napabalikwas ako at nakitang nangingisay ang aking anak at hirap huminga. Nagsimulang maging kulay abo ang kanyang mukha. Sumigaw si Mariam sa takot. "Reza, tulungan mo ang anak natin. Anong nangyayari kay Sarah?" Ang pag-asang kasisibol pa lang ay biglang gumuho. Wala kaming health insurance, wala kaming sapat na pera para sa mamahaling gamutan, at higit sa lahat wala kaming kakilala sa magulong syudad na ito.
Binuhat ko ang aking anak na wala ng lakas at tumakbo pababa na parang wala sa sarili, sumisigaw sa aking isipan at humihingi ng tulong sa Diyos na halos tinalikuran ko na. Tumakbo ako palabas ng eskinita, sa gitna ng mga taong nagsisimula ng dumami sa umaga. Sumigaw ako ng malakas, "Help my baby, help!" Ngunit tila walang nakakaintindi sa aking wika. Huminto ang lahat at tumingin ng may pagtataka. Pakiramdam ko ay muli akong nalulunod at sa pagkakataong ito, mas madilim at mas nakakatakot dahil ang buhay ng aking anak ay nakasalalay sa isang hibla ng sinulid at sa sandaling malapit na akong sumuko. Isang pares ng magaspang na kamay ang humawak sa aking balikat. Ang mga kamay na iyon ay pag-aari ng isang matandang babae na nagtitinda ng lugaw sa tabi ng daan. Ang kanyang balat ay kulubot at magaspang, tanda ng habambuhay na pagtatrabaho. Wala siyang sinabing kahit isang salita sa Ingles, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pag-unawa katulad ng sa akin. Lumingon siya at sumigaw sa isang taong hindi ko kilala, sa wikang Filipino na hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay bumalik siya sa akin, hinawakan ang aking braso at sinubukang pakalmahin ako. Sa sandaling iyon, isang kulay asul na tricycle ang biglang huminto sa aming harapan. Ang driver ay isang binatang mukhang nagsisimula pa lang sa kanyang araw. Tumalon siya mula sa tricycle at tumakbo palapit sa akin. Itinuro ng matandang babae si Sarah, na nanginginig na at nagsisimulang mangitim ang mga labi. Hindi na nag-atubili pa ang driver ng tricycle. Tinulungan niya akong buhatin si Sarah papasok sa sasakyan at sumigaw kay Mariam na sumakay na rin. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak habang nagdarasal sa lahat ng Diyos na kaya kong isipin. Humagibis ang maliit na tricycle sa mga kalyeng nagsisimula ng mapuno ng sasakyan. Ang ingay ng makina ay humahalo sa tunog ng busina na patuloy niyang ginagamit para makadaan. Tumingin ako sa salamin sa harap at nakita ko ang seryosong mukha ng driver. Pilit siyang sumisingit sa pagitan ng mga bus at kotse para lamang madala kami sa pinakamalapit na ospital. Naalala ko ang isang katulad na pangyayari sa isang malaking syudad sa Europa noong nakaraang buwan nang madapa si Sarah at mabagok ang ulo sa isang istasyon ng tren. Nilagpasan lang kami ng mga tao na para bang hindi kami umiiral. Ang ilan ay tumingin ng may pandidiri nang makita ang aming maruruming damit. Walang huminto, walang tumulong. Ngunit dito, sa mainit at magulong syudad na ito, isang estranghero na hindi ko man lang alam ang pangalan ay nagmamaneho ng buong bilis para iligtas ang aking anak nang hindi man lang nagtatanong kung may pambayad ba ako. Ilang minuto lang, huminto ang tricycle sa harap ng emergency room ng isang pampublikong ospital. Mabilis na tumakbo ang driver papasok at sumigaw para tawagin ang mga nurse. Maya-maya lang, may lumabas na stretcher. Mabilis na kinuha ng mga nurse na nakaputi si Sarah. Sinubukan kong sumunod. Ngunit pinigilan ako ng isang nurse at sinabing maghintay sa labas. Tumingin ako sa paligid ng lobby na puno ng mga tao, mga pasyenteng naghihintay at kanilang mga kaanak. Lahat ay magulo. Napaupo ako sa isang upuang plastik sa tabi ni Miriam na humihikbi. Tiningnan ko ang aking mga kamay na hindi pa rin tumitigil sa panginginig at doon ko naalala na hindi ko pa nababayaran ang driver ng tricycle. Mabilis akong tumayo at tumakbo palabas ng ospital. Nakita ko ang driver na nakatayo sa tabi ng kanyang tricycle, nagpupunas ng pawis. Dinukot ko ang iilang 100 piso na natitira sa aking bulsa at inabot sa kanya. Ngunit umiling siya at iwinagayway ang kanyang kamay bilang pagtanggi. Sumenyas siya na hindi na kailangan. Para sa baby, aniya. Puntahan mo na, natigilan ako. Pilit kong isiniksik ang pera sa kanyang kamay, ngunit matigas pa rin siyang tumanggi. Tumango siya sa akin at sinabing laban lang, sabay taas ng 2 daliri. Ang mga luhang pinipigilan ko buong gabi ay tuluyan nang bumuhos sa aking mga pisngi. Pinanood ko ang asul na tricycle na unti-unting nawawala sa siksikan ng mga sasakyan. Sandaling binalot ng katahimikan ang aking puso. Ito ang natuklasan ko sa unang 24 oras dito, sa isang bansang itinuturing na developing country, sa isang bansang sinasabi ng marami na magulo at walang kaayusan. Ngunit mayroon sila ng isang bagay na matagal ko nang hinahanap sa aming libu-libong kilometrong paglalakbay, ang pagiging tao na walang pader ng nasyonalidad o wika ang humahadlang. Bumalik ako sa loob ng ospital na may nabagong pananaw. Ang galit ko sa mundo
Ang puot ko sa mga taong nagtaboy sa amin ay unti-unting naglalaho. Nagsisimula ako ng maintindihan kung bakit tinatawag itong lugar ng mga ngiti. Ngunit hindi lang itong ngiti sa labi, kundi ngiti na nagmumula sa puso ng mga estrangherong nag-abot ng tulong sa panahong pinakadilim ang aming sitwasyon. Ang unang 24 oras sa Pilipinas ay hindi lang nagbigay sa amin ng masisilungan, binabago nito ang aking paniniwala na ang mundo ay malupit sa amin. Nilapitan ko si Mariam na naghihintay sa labas ng emergency room. Tumingin siya sa akin na may mga matang puno ng tanong. Umupo ako sa tabi niya at pabulong na sinabi, "Magiging maayos din ang anak natin, Mariam. Iba dito." Magkahawak kamay kaming nakaupo sa gitna ng ingay ng mga tinatawag na pasyente at ng amoy ng gamot. Ngunit ito ang amoy na nagparamdam sa akin ng pinakaligtas na pakiramdam sa aking buhay. Ang katotohanang nakita ko sa unang araw na ito ay nakakagulat at napakalakas. Kaya nagsimula akong mag-isip na baka hindi kami pinabayaan ng Diyos. Baka dinala niya kami sa tamang lugar. Habang nakatitig ako sa orasan sa pader ng ospital, ang bawat paggalaw ng segundero ay tila sinasadyang bagalan para pahirapan ako. Ang amoy ng alkohol at ang yabag ng mga nurse ay hindi nakapagpakalma sa akin. Si Mariam ay nasa tabi ko, malamig at nanginginig ang mga kamay. Walang nagsasalita sa aming dalawa, ngunit alam namin na dalawang bagyo ang sabay na sumasalanta sa amin. Ang kalagayan ni Sarah at ang gastos na kailangan naming bayaran. Dinukot ko ang natitirang pera sa aking bulsa. Ito ang huling halaga na magpapanatili sa amin ng ilang araw. Sa ibang bansang napuntahan namin, kung wala kang pera o world-class na health insurance, hindi ka man lang nila papansinin. Baka hayaan ka pa nilang mamatay sa labas ng pinto kung wala kang pambayad. Pagkalipas ng halos 1 oras, bumukas ang pinto ng emergency room. Isang doktor na nasa katanghaliang gulang, nakasuot ng puting coat, ang lumapit sa amin. Makapal ang kanyang salamin at bakas ang pagod sa kanyang mukha, ngunit may kakaibang kabaitan sa kanyang mga mata. Agad akong tumayo at nagtanong sa pinaghalong Ingles at senyas. Tumango ang doktor at bahagyang ngumiti. Sinabi niya sa amin na ligtas na si Sarah. Mayroon siyang matinding impeksyon sa baga, kasama na ang dehydration at kakulangan sa pahinga. Sabi ng doktor, napakaswerte namin na nakaabot kami sa ospital sa tamang oras dahil kung nahuli pa ng kaunti, maaaring bumigay na ang kanyang mga baga-baga. Para akong nabunutan ng tinik. Ngunit sa susunod na segundo, bumalik ang alalahanin tungkol sa pera. Nilakasan ko ang aking loob at diretsahang tinanong ang doktor, "Doc, how much is everything?" Tiningnan ako ng doktor. Marahil nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng isang amang wala nang mapuntahan. Hindi siya agad sumagot ng numero. Sa halip, tinanong niya, "Where are you from?" Nang sabihin kong galing kami sa Iran at naghahanap ng ligtas na lugar, sandali siyang natahimik at pagkatapos ay marahan akong tinapik sa balikat. Sinabi niya sa aking ayusin ang mga papeles sa billing section. Naglakad ako papunta roon na nanginginig ang mga tuhod. Sa isip ko, kinakalkula ko na ang halagang maaaring umabot sa libo-libo na nangangahulugang wala na kaming pambili kahit para sa susunod na pagkain. Ngunit nang iabot sa akin ng staff ang bill, hindi ako makapaniwala. Ang halaga ay mas mababa pa sa 1 beses naming pagkain sa Europa. Sinabi ng staff na tinulungan kami ng doktor na mabigyan ng diskwento sa ilalim ng social services dahil nakita niyang emergency ito at kami ay mga turistang nasa kagipitan. Nakatayo akong tulala sa harap ng counter, kusa na lang tumulo ang aking mga luha. Ang pagkabiglang ito ay mas matindi kaysa sa alinman, hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa habag na hindi ko pa natatanggap saan man sa mundo. Sa loob ng maraming buwan, itinuring kaming mga kriminal, tinanggihan ng mga pangunahing karapatan dahil lang sa aming nasyonalidad. Ngunit dito, sa isang siksikang pampublikong ospital sa Maynila, nakita nila kami bilang isang tao na may kaparehong halaga sa iba. Bumalik ako kay Mariam at sinabi sa kanya ang tungkol sa bayarin. Umiyak siya sa sobrang ginhawa. Nagkayakapan kami roon, sa gitna ng mga taong nakatingin ng may pagtataka, ngunit walang sinuman ang tumingin ng may pandidiri. Matapos makapagpahinga at manebulize si Sarah, pinayagan na kami ng doktor na umuwi. Binuhat ko ang aking anak palabas ng ospital. Tirik na ang araw at nagiinit na ang semento,
ngunit kakaiba ang lamig na naramdaman ko sa aking puso. Huminto kami sa isang karinderiya sa tapat ng ospital. Ang amoy ng ginigisang bawang ay nakapagpagutom sa akin. Umorder ako ng 2 order ng sinangag na may itlog. Nakita ng tindera na mukhang mabait, si Sarah. Hindi lang niya kami binigyan ng kanin, dinagdagan pa niya ito ng mainit na sabaw at sinabing, pampalakas ng bata para gumaling agad. Kahit hindi ko naintindihan lahat, ang paraan ng pag-abot niya sa pagkain ay mas malinaw pa kaysa sa anumang wika. Habang kumakain kami sa isang sementong upuan sa ilalim ng puno, may napansin akong kakaiba. Ang Maynila, sa una kong tingin, ay parang isang magulong lugar na walang katapusan, mga lumang jeepney na nagbubuga ng itim na usok, mga motorsiklong sumasalungat sa trapiko at mga kable ng kuryente na magulo sa itaas. Ngunit sa ilalim ng kaguluhang iyon, nakita ko ang mga ngiti at pagtutulungan. Nakita ko ang isang binata na nagpaupo sa isang matanda sa bus. Nakita ko ang mga tricycle driver na nagtutulak ng sasakyang naubusan ng gasolina at nakita ko ang mga mata ng mga estranghero na nakatingin sa amin ng may pakikiramay, hindi paghihinala. Ito ang unang 24 oras na ganap na sumira sa aking pananaw sa mundo. Ang mga makapangyarihang bansa na pinangarap naming puntahan ay may kaayusan at mahigpit na batas, ngunit wala silang kaluluwa para yakapin ang mga taong tulad namin. Ngunit habang nagsisimula akong maramdaman na baka ito na ang paraisong hinahanap ko, isa pang katotohanan ang nagsimulang gumapang. Mayroon kaming tourist visa na malapit nang mapaso. Paubos na ang aming pera at wala pa kaming plano kung ano ang susunod na gagawin. Alam kong ang kabaitan ng mga Pilipino ay maaaring tumulong sa amin sa oras ng kagipitan, ngunit hanggang kailan kami mabubuhay ng nagtatago? Habang abala ako sa aking mga iniisip, isang misteryosong lalaki na kumakain sa katabing mesa ang lumingon sa akin. Maitim ang kanyang balat at may kakaibang hiwaga sa kanyang mga mata. Lumapit siya at bumulong sa Ingles na may kakaibang punto. Naghahanap ka ba ng permanenteng matitirhan? Baka matulungan kita, pero kailangan may kapalit. Ang mga salita ng lalaki ay nagpadala ng kilabot sa aking likuran. Ang pagkabigla sa kabaitan kanina ay napalitan agad ng paghihinala. Ito na ba ang simula ng tunay na patibong sa syudad na ito? Tiningnan ko ang mukha ng lalaki, pagkatapos ay tumingin kina Miriam at Sarah na masayang kumakain ng kanilang unang masarap na pagkain sa loob ng maraming araw. Kailangan kong magpasya, magtiwala muli sa isang estranghero o tumakas bago mahuli ang lahat. Tinitigan ko ang mga mata ng estrangherong iyon. Bumalik ang kaba sa aking dibdib. Nakasuot siya ng kupas na polo na may mga bahid ng dumi at isang sombrero na halos tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Ang kanyang ngiti ay hindi tulad ng sa mga nurse o sa driver ng tricycle. Ito ay ngiti ng isang taong may alam na sikretong aking hinahanap. Ako si Amir, bulong niya, habang palingalinga na para bang takot na may makarinig. Galing ako sa Pakistan, 5 taon na ako rito. Nakita kita sa ospital. Alam ko kung ano ang kailangan ng mga taong tulad natin. Ang mga salitang mga taong tulad natin ay tumagos sa akin. Isang paalala na gaano man kami, kainit na tinanggap sa simula, sa huli. Kami ay mga dayuhan pa rin, mga taong walang patutunguhan at walang karapatan sa lupang ito. Lumingon ako kay Miriam na marahang pinupunasan ang bibig ni Sarah. Hindi niya narinig ang sinabi ni Amir, ngunit napansin niya ang tensyon sa aking mukha. Inabutan ako ni Amir ng isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay na address. Kung gusto mong magkaroon ng mas ligtas na tulugan ng anak mo kaysa sa murang hotel na yan, at kung gusto mong malaman kung paano hindi ma-deport, puntahan mo ako rito mamayang gabi. Pero huwag kang magsasama ng pulis kung gusto mo pang makita ang bukas para sa anak mo. Mabilis siyang tumayo at umalis, iniwan akong tulala at hawak ang kapirasong papel. Naghalo-halo ang emosyon sa aking isipan. Sa isang banda, naroon ang pasasalamat sa kabutihang loob ng mga Pilipinong aking nakasalamuha. Sa kabilang banda, naroon ang malupit na katotohanan na malapit nang mapaso ang aming visa. At pagdating ng araw na iyon, ang ngiti ng immigration officer ay maaaring maging isang malamig na mukha at posas. Nagpasya akong huwag munang sabihin kay Miriam ang tungkol kay Amir. Ayokong dagdagan pa ang kanyang alalahanin. Nang gabing iyon,
Matapos makatulog ng mahimbing sina Mariam at Sara dahil sa pagod, dahan-dahan akong lumabas. Ang kadiliman ng Maynila ay hindi tahimik, buhay pa rin ang mga ilaw mula sa mga convenience store at ang ingay ng mga tricycle. Sumakay ako ng taxi at ipinakita ang address na bigay ni Amir. Dinala ako ng sasakyan sa isang lugar na mas masikip at mas mukhang mahirap kaysa sa Malate. Ang mga kalsada ay paliit ng paliit hanggang sa naging mga eskinita na may nakatenggang tubig at amoy kulob. Ang mga lumang apartment ay magkakatabi at naririnig ko ang mga usapan sa iba't ibang wika na hindi ko maintindihan, Arabo, Burmese at iba pa. Ito ang tunay na mukha ng Maynila na hindi nakikita ng mga turista, isang mundong nakatago sa anino ng mga nagtataasang gusali. Sinundan ko ang direksyon hanggang sa marating ko ang isang 5 palapag na gusali na mukhang babagsak na. Naghihintay si Amir sa may pintuan. Tumango siya at inaya akong umakyat sa pinakamataas na palapag. Ang amoy ng mga pampalasa, pawis at siksikan ng mga tao ay sumalubong sa akin. Nang buksan niya ang isang pinto, halos malimutan kong huminga. Sa isang maliit na silid na kasinlaki lang ng bodega, halos 10 tao ang nagsisiksikang natutulog, bata, matanda, lalaki at babae. Galing sila sa iba't ibang bansa. Ngunit iisa ang kanilang pagkakapareho, ang blangkong mga mata na puno ng takot. Ito ang tirahan ng mga taong tulad natin, sabi ni Amir. Lingguhan ang bayad, mas mura kaysa hotel, at higit sa lahat, walang naghahanap ng pasaporte rito. Tiningnan ko ang isang batang lalaki na kasing edad ni Sara, nakabaluktot sa isang lumang banig. Ang pag-asang naramdaman ko sa ospital kaninang umaga ay biglang naglaho. Nagsimulang magsalita si Amir tungkol sa mga fixer na kayang gumawa ng mga pekeng dokumento o tumulong na makatakas papunta sa ibang bansa. Ngunit ang presyo ay napakataas. Kung wala kang pera, kailangan mong magtrabaho para sa kanila, sabi niya sa isang tunong walang emosyon. Mga trabahong ayaw gawin ng mga lokal, mga trabahong delikado, pero iyon lang ang paraan para mabuhay ang mga taong tulad natin. Nagsimula kong maintindihan na ang kabaitan ng driver ng tricycle o ng tindera ay ang magandang balat lamang ng bansang ito. Sa ilalim nito, may isang madilim na hukay na naghihintay na lamunin ang mga taong desperadong tulad namin. Lumabas ako sa gusaling iyon na mas mabigat ang pakiramdam. Dumaan ako sa isang tahimik na kalsada, iniisip si Sara na mahimbing na natutulog. Alam niya kaya na dinadala siya ng kanyang ama sa isang panibagong kulungan? Habang tatawid ako, isang patrol car ng pulis ang dumaan, kumikislap ang mga ilaw, halos lumundag ang puso ko. Mabilis akong nagtago sa gilid at yumuko. Ang takot na akala ko'y nawala na ay muling bumalot sa akin. Ngunit nakapagtataka, hindi huminto ang patrol car para sitahin ako. Huminto ito para tulungan ang isang matandang babae na tumawid. Ang imaheng iyon ay salungat sa nararamdaman ko ngayon. Ang bansang ito ay puno ng kontradiksyon. Mayroon itong pinakadalisay na kabaitan at pinakamalupit na katotohanan na magkasamang nabubuhay. Napaupo ako sa gilid ng kalsada at tahimik na umiyak. Hindi ko talaga alam kung aling landas ang tatahakin, ang magtiwala sa kabutihan ng mga tao rito o isugal ang aming buhay sa isang mundong ilegal para sa isang hindi tiyak na kaligtasan. Halos mag-uumaga na nang makabalik ako. Nagising si Mariam at tinanong kung saan ako galing. Nagsinungaling ako at sinabing naglakad-lakad lang. Ngunit alam ko sa sarili ko na ang unang 24 oras sa Pilipinas ay nagtapos na at ito ang simula ng isang bagong laban na hindi ko alam kung paano ko mapapanalunan. Pinanood ko ang pagsikat ng araw sa Maynila, ang syudad na nagbigay ng bagong buhay sa aking anak sa umaga, ngunit tila kukuha naman ng aking kaluluwa sa gabi. Kinabukasan, tumagos ang sikat ng araw sa lumang kurtina ng aming kwarto. Nagising ako na may mabigat na pakiramdam. Ang alok ni Amir at ang imahe ng mga bata sa sahig ay patuloy na bumabagabag sa akin. Tiningnan ko si Mariam na maingat na inaayos ang nag-iisang damit ni Sara at tiningnan ang aking anak na nagsisimula ng muling ngumiti at maglaro sa paligid ng kama. Saan tayo pupunta ngayon, Reza? Tanong ni Mariam, may pag-asa sa kanyang boses. Pilit akong ngumiti. Maglalakad-lakad tayo para makita ang siyudad. Lumabas kami sa magulong lugar ng Malate.
Sinadya kong iwasan ang mga pangunahing kalsada dahil sa tuwing nakakakita ako ng uniforme ng pulis, kumakabog ang aking dibdib. Naglakad kami sa mga eskinita na puno ng maliliit na sari-sari store at mga bahay. Isang bagay ang napansin ko na paulit-ulit na gumulat sa akin. Sa harap ng maraming tindahan, may mga maliit na estante o mesa na may karatulang community pantry. Nakita ko ang mga taong naglalagay ng bigas, noodles at delata at pagkatapos ay umaalis ng walang inaasahang kapalit. At ang mas nakakamangha, nakita ko ang mga taong mukhang nangangailangan na lumalapit, kumukuha lamang ng isa o dalawang bagay na sapat para sa kanila at pagkatapos ay yumuyukod bilang pasasalamat sa pantry. Ang tanawing ito ay yumanig sa aking kaluluwa. Sa mga mauunlad na bansang pinuntahan namin, nakita ko ang mahahabang pila para sa libreng pagkain na puno ng mga patakaran at mahigpit na pagsisiyasat. Nakita ko ang mapanlait na tingin sa mga mahihirap na parabang sila ay basura. Ngunit dito, ang pagiging bukas palad ay nakalatag sa tabi ng daan para sa sinumang nangangailangan nang walang sinumang nanghuhusga. Tingnan mo, Riza, bulong ni Mariam, sabay turo sa isang pantry kung saan isang batang babae ang kumuha ng isang supot ng biskwit at inabot ito kay Sarah. Tumingin sa akin si Sarah na para bang humihingi ng pahintulot. Nang tumango ako, tinanggap niya ang biskwit na may pinakamalawak na ngiti na nakita ko sa loob ng maraming buwan. Halos maiyak na naman ako. Ang simpleng kabaitan na ito ay napakalakas, kaya nagsimula akong tanungin ang aking sarili. Tatalikuran ko ba ang lahat ng ito para pumasok sa madilim na mundo ni Amir? Ngunit, muling bumalik ang katotohanan nang mapadaan kami sa isang police outpost. Nakita ko ang mga pulis na hinihinga ng ID ang isang grupo ng mga lalaking mukhang mga construction worker. Kumalat ang takot sa buong katawan ko. Mabilis kong hinila si Mariam at kinarga si Sarah at lumiko kami sa pinakamalapit na eskinita. Alam kong kapag nahuli kami ngayon, tapos na ang lahat. Ibabalik kami sa lugar na aming tinakasan. Ang kabaitan ng mga tao rito ay hindi kayang baguhin ang malamig na batas. Naramdaman kong ang aming buhay ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre sa ibabaw ng bangin. Sa isang panig ay ang mainit na habag. Sa kabilang panig ay ang nakakatakot na katotohanan. Naglakad kami hanggang sa makarating kami sa isang simbahan. Ang kapaligiran sa loob ay payapa at tahimik. Ipinasok ko ang aking pamilya para magpahinga sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno. Isang pari ang naglalakad at huminto para tingnan kaming tatlo. Kinabahan ako at handa nang umalis. Ngunit tinawag niya ang isang lalaki na nagtatrabaho sa simbahan para bigyan kami ng malamig na tubig at tinapay. Hindi niya tinanong kung sino kami, saan kami galing, o ano ang aming relihiyon. Ngumiti lang siya ng may habag at tahimik na umalis. Tiningnan ko ang tinapay sa aking kamay at pagkatapos ay si Mariam. Mariam, sa tingin mo, gaano katagal tayo makakatagal dito? Tanong ko sa wakas. Tumingin siya sa akin ng malalim. Hindi ko alam, Reza, pero sa nakalipas na mga oras, naramdaman kong muli tayong naging tao. Wala akong pakialam kung ano ang mangyayari bukas. Dahil dito, naramdaman kong may lugar pa pala para sa atin na huminga. Ang kanyang mga salita ay parang martilyong pumukpok sa aking pag-aalinlangan. Nagsisimula ko ng maintindihan na ang pinakanakakagulat sa Maynila ay hindi ang kaunlaran o teknolohiya, kundi ang puso ng mga tao rito, pusong sapat ang lawak para pansamantalang yakapin ang aming sakit. Ngunit habang ako ay nagpapasya ng talikuran ng alok ni Amir, tumunog ang teleponong ibinigay niya sa akin. Kinuha ko ito nang nanginginig ang kamay. Isang maikling mensahe ang pumasok. May raid ang pulis sa lugar ninyo mamayang gabi. Kung nandoon pa kayo, huli kayo. Pumunta ka na rito. Parang nahulog ang puso ko. Ang kapayapaang naramdaman ko kanina ay naglaho na parang bula. Ang malamig na hangin sa loob ng simbahan ay naging isang nagyayelong hiwa sa aking mga buto. Tiningnan ko sina Mariam at Sarah na masayang pinapanood ang mga isda sa isang maliit na fish pond at alam kong tapos na ang oras ng pagpili. Kailangan ko silang itakas muli. Pero sa pagkakataong ito, tatakas ba kami patungo sa liwanag o mas malalim sa kadilimang walang nakakaalam? Nagmamadali akong tumayo at sinabi kay Mariam na kailangan na naming umalis. Ang mga mata niyang puno ng pagtataka at takot ay bumalik.
At iyon ang pinakamasakit para sa akin. Ang unang 20 oras sa Pilipinas ay magtatapos sa isang napakamahal na aral na kahit sa lupain ng pinakamabubuting tao sa mundo, ang kaligtasan ay isang luho pa rin na hindi abot kaya para sa mga taong tulad namin. Patakbo kaming bumalik sa pension house, dumadagundong ang puso ko. Pinasok ko ang mga gamit namin sa aming bag. "Anong nangyayari, Reza?" tanong ni Mariam, nanginginig. Dahan-dahan kaming bumaba sa hagdanan. Ngunit sa ibaba, nakita namin ang may-ari ng pension house na naghihintay, hindi siya tumatawag ng pulis. Sa halip, inabutan niya kami ng isang supot na may lamang gatas at tinapay. "Ingat kayo sa biyahe," sabi niya, nakatingin kay Sarah. Nakarating kami sa tagpuan na, sinabi ni Amir, isang lumang bodega malapit sa Ilog Pasig. Nakita namin ang anino ni Amir na naghihintay. Nang makita niya kami, ngumisi siya. "Tamang desisyon, Reza. Nasaan ang huling pera ninyo? Ibigay mo sa akin. At may bangkang darating para dalhin kayo sa lugar na walang makakahanap." Dinukot ko ang pera, ngunit sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang sirena ng pulis. Nyeta, mas mabilis sila kaysa inaasahan," sigaw ni Amir habang sinusubukang agawin ang pera. Sa gitna ng kaguluhan, tumutok ang mga ilaw ng flashlight sa amin. "Huwag gagalaw," sigaw ng isang pulis. Itinulak ako ni Amir at tumakbo sa dilim, iniwan kaming tatlo sa gitna ng mga ilaw. Sumigaw si Mariam at niyakap si Sarah. Ipinikit ko ang aking mga mata, handa na sa aming kapalaran. Ngunit ang nangyari ay mas nakakagulat pa kaysa sa pag-aresto. Sa halip na pusasan, isang pulis ang dahan-dahang lumapit sa amin. Ibinaba niya ang kanyang baril at sumenyas na kumalma kami. "We are not here for you," sabi niya sa basag na Ingles. "We are after Amir. He is a human trafficker." Natigilan ako. "Paano kami? Ide-deport niyo ba kami?" tanong ko. Tiningnan ng pulis si Sarah na umiiyak at ginawa niya ang isang bagay na hindi ko pa nakita sa isang pulis. Lumuhod siya sa harap ng aking anak at naglabas ng isang maliit na manika mula sa kanyang bulsa. "Don't be scared, little girl. You are safe here." Bumaling siya sa akin. "We have an agency for refugees. You violated visa laws, but you are not criminals. Tonight, you can rest at the station. We will talk tomorrow." Napaupo ako sa sahig, ubos na ang lakas. Tahimik na dumaloy ang aking mga luha. Ito ang pinakamatinding pagkabigla sa aking buhay. Tinuruan akong matakot sa mga uniforme na ang mga estranghero ay kaaway. Ngunit dito, sa pinakamadilim na gabi sa Maynila, nakatanggap ako ng kalinga mula sa mga taong dapat kong katakutan. Habang isinasakay kami sa sasakyan ng pulis, napagtanto ko na ang mundo ay maaaring nagsara ng pinto para sa amin. Ngunit dito sa Pilipinas, hindi lang pinto ng syudad ang kanilang binuksan nila ang kanilang mga puso. Ang 20 oras na akala ko'y isang trahedya ay naging pinakamahalagang aral. Hindi ito tungkol sa pera o papeles. Ito ay tungkol sa hininga na muli naming natanggap. Habang tinatahak namin ang mga kalsada ng Maynila, nakita ko na ang syudad na ito ay hindi na isang lugar para lang magtago. Ito ang lugar na nagturo sa akin na ang pagiging tao ay mas dakila kaysa sa anumang hangganan. At ang pagkabiglang natanggap ko ngayon ay ang katiyakan na anuman ang mangyari bukas, hinding-hindi na kami iiwang mag-isa sa lupaing ito. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tumagos sa mga bintana ng isang lumang gusali na ginawang pansamantalang tirahan para sa amin. Ang amoy ng sampaguita ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Nagising akong nakahiga sa isang malambot na kutsyon, may malinis na kumot, mahimbing pa ring natutulog sina Mariam at Sarah, wala nang bakas ng takot sa kanilang mga mukha. Isang babaeng social worker ang lumapit sa akin. Ipinaliwanag niya na nasa isang center kami para sa mga vulnerable individuals sa tulong ng mga international organization. Ipinakita niya sa akin hindi ang deportation papers, kundi ang isang plano para tulungan kami mula sa medical check-up ni Sarah hanggang sa pagproseso ng aming refugee status. "Bakit ninyo kami tinutulungan ng ganito?" tanong ko. "Wala kaming pera. Hindi kami kababayan ninyo. Nagkamali kami sa batas." Ngumiti ang social worker. "Dahil kayo ay tao, at tungkulin ng bawat tao na tulungan ang kapwa sa oras ng kagipitan, hindi po ba?" Ang simpleng sagot na iyon ay parang kidlat na tumama sa aking puso. Ako,
na isang engineer na dating naniniwala na ang mundo ay pinapatakbo ng pera at kapangyarihan, ay nakita ang aking paniniwala na gumuho. Sa mga sumunod na araw, nakilala ko ang iba pang mga Pilipino. Isang matandang babae, si Aling Sion, na isang volunteer sa center na sa kabila ng sariling kahirapan ay nagbigay pa ng isang manikang gawa sa kamay para kay Sarah. Isang tricycle driver na nagdala ng mga prutas mula sa kanyang bakuran. Sinabi niya sa akin, "Naniniwala kami sa karma, sir. Kung anong itanim, siyang aanihin. Kung tutulong ka sa kapwa, tutulungan ka rin balang araw." Napagtanto ko na ang pader na kumulong sa amin ay hindi gawa sa semento, kundi sa takot at kawalan ng pakialam ng ibang tao. At dito, ang mga pader na iyon ay winawasak ng mga ngiti at pagbabahagi. Habang papalubog ang araw, nakatayo ako sa labas ng center, tanaw ang mga ilaw ng Maynila. Hindi na ito isang nakakatakot na siyudad para sa akin. Ang mga ilaw na ito ay parang mga bituin na gumagabay sa aming bagong buhay. Ako, na dating mayabang sa aking propesyon sa Iran, ay natuto ng pinakamahalagang aral mula sa mga ordinaryong tao sa lupaing ito. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng pusong marunong magbahagi. Tumingin sa akin si Mariam, "Reza, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Dinala niya tayo sa mga anghel na nagkatawang tao." Sumang-ayon ako. Ang unang 24 oras namin sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa pagkakita sa pinakamaliwanag na ilaw ng sangkatauhan. Salamat sa bawat ngiti, sa bawat tulong, sa bawat kabutihang loob. Kung ikaw na nakikinig sa aking kwento, isang lupaing hindi ka huhusgahan batay sa iyong lahi o estado sa buhay, kundi sa iyong pagiging tao. Yumuko ako at nagpasalamat sa lupaing ito. Hindi dahil wala na akong ibang mapupuntahan, kundi dahil ito ang unang lugar na nagparamdam sa akin na ako ay muling isang tao. Salamat, Pilipinas, sa pagbibigay ng bagong hininga sa amin nina Mariam at Sarah. Hinding-hindi namin malilimutan ang init ng inyong pagtanggap. Handa na kaming maglakad sa isang landas na puno ng pag-asa. Sa magandang lupaing ito ang lupain ng mga ngiti na nagpabago sa aking mundo magpakailanman.